this land of parting, losing and leaving, far beyond the losses darkening this, and far beyond the taking and the bereaving, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of toiling, sowing and reaping, far beyond the shadows darkening this, and far beyond the sighing, moaning and weeping, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of waiting, seeking and sighing, far beyond the sorrows darkening this, and far beyond the pain and sickness and dying, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Ang tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo, may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayong gabi ng Sabado, ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang Lunes, ngayon Sabado na naman, no? Parang umidlip lang, pumikit lang, pagdilat ng mata, ito na naman, sama-sama ulit tayo ngayong gabing ito, no? Bagamat araw-araw tayong nagkikita at nagpapalakasan, no? Napapansin ng bawat isa na talagang mabilis ang panahon at bumibilis pa, no? At sa aking binanggit na pagbilis ng panahon ay ganoon din na pagbilis na tayo ay makakatapos ng isang aklat na ito sa awa ng Diyos, sa tulong ng ating Panginoon ay sa kanyang kalooban matatapos natin within this coming week, no? Isang linggong ito. Kaya samahan niyo ko, mga minamahal na kapatid, tayo ay patuloy na magbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon, hindi lamang ngayong gabi, kundi araw-araw, no, mga minamahal na kapatid. At sa pagkakataong ito, nais kong batiin ng ating mga kapatiran na nakatutok sa atin online. Yan, si kapatid Nakling, si Sister Emily Manlangit, kasama si Pastor Edgar, si Pastor Chito, si Sister Paz, kasama si Pastor Daniel, si Lolo Arthur, si Pastor Ray, si Pastor Eugene, si Sister Beth, si Pastor Paul, si Sister Joanna, si Sister Rose, si Pastor Junior, si Sister Mary Rose, si Sister Kathleen, nakasama si Sister Rosil, si Brother JN, si Sister Genesis, Sister Ellie Jane, Sister Deptet,
Brother Jericho Cascante, si Brother Joshua, at si Sister Michelle, at iba pang mga kapatid natin na hindi ko nabanggit na kasama natin ngayon, no, na hindi ko lang nakababasa at hindi nagko-comment. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kung kayo po ay nakatutok ngayon on live at sa mga kapanood ng replay, isang mapagpalang umaga, tanghali at hapon at gabi na rin sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Tayo ay magsisimula sa ating pag-aaral, at bago yan, hinihiling ko na ang bawat isa ay yumukot manalangin para sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, amang banal na makapangyarihan, Diyos naming buhay, kataas-taasan, kabanal-banalang Panginoon. Kami, Panginoon, ay puspos ng pasasalamat sa pagkakataong ito na Ikaw muling mangunguna sa aming mga mapag-aaralan. Samahan mo kami, Panginoon, hindi lamang sa oras na kami ay nagbubulay-bulay ng iyong salita. Sa bawat segundo, minuto at oras ng aming buhay na may pagkakataon kami na manambahan sa iyo, manalangin sa iyo, alalahanin ka. Dalangin namin na patuloy mo kaming samahan sa mga ganitong sandali ng aming buhay sa sanglibutang ito. Kami ay nagpapasalamat sa pag-iingat mo sa bawat kapatid na nakatutok ngayon on live kasama namin, nagtsatsaga, nagtitiis. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa kanila, sa kalakasan na iyong pinagkakaloob na tanging sa iyo lamang nagmumulat. Gayon din sa mga kapatid na makakapanood ng replay nito. Dinadalangin din namin ang patuloy mong pag-iingat sa kanila, patuloy mong paggabay, patuloy mong pagsama sa bawat aktibidades ng kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagkain ng Espiritu. Gayon din sa biyaya ng pagkain ng aming mga panlupang katawan. Salamat sa tahanan, salamat sa pananamit namin, at salamat sa karunungan at kaalaman na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa na aming maintindihan, aming maunawaan, at higit sa lahat maisagawa ang aming mga mapag-aaralan ngayong gabing ito. Sa mga nagdaang araw, salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay at pag-iingat sa amin. Patuloy kaming dumadalangin sa iyo ng iyong awa. Patuloy kaming humihiling ng iyong pagtugon sa aming mga panalangin, sa paghaplos mo sa bawat kapatid na nakakaramdam ng pagkakasakit. Dalangin namin na patuloy mo kaming hawakan, pag-ibayuhin ang aming mga panlupang pangangatawan, nang sa ganun, Panginoon, kami makapagpatuloy manambahan sa iyo, Panginoon, ng buong buo. Bagamat alam namin ang katawan ay mahina, tulutan mo na ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming pananampalataya ay iyong palakasin. Higit dito, ito ang pinaka-importante, Panginoon, ang maipaabot namin sa iyo ang tunay na pagsamba sa katotohanan, sa kabanalan. Salamat, Panginoon, sa lahat. Kami umaasa sa gabing ito, kami makakatamasa ng iyong mga dakilang salita na siyang liwanag sa daanang tinatahak namin patungo sa iyo, Lord. Muli, dumako ka sa bawat tahanan, sa bawat buhay ng mga kapatiran, gayon din sa mga kamag-anak namin, mga kaibigan namin, na kasama namin sa pag-aaral na ito, na patuloy na sinasaliksik ang iyong salita. Bagamat may kahirapan, Panginoon, nagagalak ang aming damdamin, ang aming puso, na ito ay nagiging magaang intindihin dahil sa tulong mo. Dahil sa iyo, walang imposible. Muli, Panginoon, tinataas namin ang aming mga pagpuri sa iyo lamang.
At gayon din kami humihiling ng kapatawaran sa mga pagkakasalang amin nagagawa, maging tumanulihim mo iyan. At ang lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, mga minamahal na kapatid, batiin ko si Brother Jeremy. Sama natin si Brother Larry at si Sister Arlene. Yan. Okay, so good evening. I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at nakatapos na ng hapunan, no? At sa awa ng Diyos, sa mga nagdaang araw, lalong-lalo na nitong unang linggo na kung saan ang ating pananambahan sa iba-ibang kongregasyon ay unti-unting bumabalik. Ako po ay personally natutuwa at papasalamat sa ating Panginoon dahil hindi mangyayari ito kung wala ang kanyang paggabay. Bagamat dito sa Cavite meron pa ring kahigpitan at samahan nyo patuloy tayong manalangin, no? Samahan natin ang bawat isa na sana bukas yung pinaka huling linggo ng live at maging maging normal na sa mga darating na Sunday, no? Okay, so bago yan, tayo ay tutok sa ating mapag-aaralan ngayon sa Psalm, sa awit, at nabanggit ko kanina, konting araw na lang, no? 6 na araw, no? Simula sa Monday ay patapos na tayo sa awit. Isipin nyo kung gaano ka exciting, no? Hindi dahil matatapos natin, kundi yung mga napagdaanan nating mga challenges habang ang bawat isa ay nagpe-prepare, ang bawat isa ay naghahanda, ang bawat isa ay nakikinig, ang bawat isa ay talagang nagiging attentive sa ating mga pag-aaral. At hindi biro ito ay 150 chapters, no? Nasama-sama nating maitatawid sa tulong ng ating Panginoon sa kanyang pangunguna. Tayo ay mag-aaral ng 5 chapters. Opo, hindi po kayo namalikmata, no? Hindi yan 2 chapters, no? Yan ay Psalms chapters 120 hanggang 124. 5 chapter po ang ating mapag-aaralan. But samahan niyo ako, mag-concentrate po ang bawat isa. Samahan niyo akong basahin ng bawat mga bersikulo ng mga 5 kapitulo na ating mapag-aaralan. At hinihikayat ko na ang bawat isa ay magbigay ng kanyang konklusyon, no? At nakikiusap ako na yung konklusyon galing sa damdamin nyo, no? Galing sa inyong puso, yung maikli lamang pero yun yung pagkakaunawa nyo, no? Huwag na kayong mag-copy-paste sa nakikita nyo sa internet, no? Mas maganda kung ano yung bukal sa inyong damdamin na maintindihan, pagkakaintindi sa ating mapag-aaralan ngayong gabing ito, yun po ang ilagay nyo. At pag natapos ang isang chapters, doon po kayo ay freely magbigay ng maigsing konklusyon para nababasa ng ating mga kapatiran at nagiging attentive din ang bawat isa, no? Sa nakaraang linggo, maraming salamat sa mga kapatid na nagpahayag at hindi biro, no? Nadaanan natin yung pinaka maikling kapitulo sa aklat ng awit, which is Psalms chapter 117, at yung pinakamahaba naman ay yung Psalms chapter 119. Kaya hinati natin yan, no? Pinangunahan ni Pastor Saulo at ni Pastor Daniel. Dinibay natin sa dalawa dahil 176 chapters yan. Pero sa awa ng Diyos, sa tulong niya, no, lahat tayo ay nakatawid sa mga exciting na mga chapters na yan. But itong chapter 120, ito ay pasimula ng A Song of Ascent. Yan. So, ano ba ibig sabihin ng A Song of Ascent? Ito ay mga maiikling kanta at ito ay isang example ng pilgrimage psalms. O yung pag sinabing pilgrimage, ito yung paglalakbay. Yan. So, tignan muna natin mga minamahal na kapatid sa ating white screen. Yung tinatawag nating A Song of Ascent. Yan.
So, yung A Song of Ascents, yan, it's about, pilgrimage, no? Or yung tinatawag nating pilgrim psalm. Pag sinabing pilgrim psalms, yan yung sa Tagalog, yung paglalakbay. Dahil maraming mga Hudyo ang naglalakbay sa Jerusalem ng mga time na yan, lalong-lalo na nung naitayo ni Haring sa Solomon ang templo, no? At doon nananambahan, yung iba doon nagbibigay ng alay, doon pumupunta para magdiwang. Yung mga ibang mga Hudyo na nasa iba-ibang dako ng Israel ay dumadaan doon, no? Or naglalakbay during sa kanilang paglalakbay ay meron silang inaawit. Yan, lalong-lalo na yung mga panahon na, 'di ba, napag-aralan natin iba-ibang mga hari na yung sumunod kay Haring Solomon at lahat ay karamihan ng naging hari sa Northern Israel at sa Southern Israel ay talaga namang hindi kilala ang Panginoon o tinalikuran ng Panginoon at kasuklam-suklam ang ginagawa. At lahat ng mga mabubuting tao ng mga time na apektuhan ng kanilang buhay at silang gustong magsamba doon sa templo ng ating Panginoon na itinayo ni Haring Solomon, no? Ay minsan hindi sila makapunta, minsan naalipusta sila dahil malakas yung oppression ng Diyos-Diyosan alam naman natin yung istorya niya sa mga hari, no? Sa Kings, 1st and 2nd Kings, sa 1st and 2nd Samuel, and then sa Chronicles yan. Mababalikan natin yan pagdating ulit ng panahon at unti-unti habang tayo nag-aaral, lalong-lalo na pag tayo ay napunta na sa mga major prophets at minor prophets, yan, mababalikan ulit natin yan. So, aking ini-explain lamang mga minamahal na kapatid itong pilgrims. Yan yung mga awitin. Actually, 15 chapters ito. From 120 hanggang 134, yan ay pilgrim psalms, no? Di ba nakikita niyo yung mga sundalo pag sila ay nagmamarcha, di ba, umaawit sila, di ba, may sinisigaw sila pampaboost, di ba, ng kanilang moral para sila ay patuloy na maglakbay, magbaka, di ba? So walang pinagkaiba yon mga minamahal na kapatid dito sa ating tinatawag na pilgrim psalms, yan, at itong mapag-aaralan natin. Ito yung mga inaawit ng mga Hudyo na sila ay naglalakbay. May mga bitterness, mayroong kalungkutan dito na makikita natin. Yan. At yung iba rito sa sinabi kong 15 chapters from Psalms 120 to 134, apat dito ay patungkol kay Haring David. Yan yung chapter 122, 124, 131 at chapter 133. Yan. So, yung apat na yan patungkol kay Haring David. Okay, so much introduction na itong ating pinaumpisahan ngayon sa A Song of Ascent. Ayan, o yung kanta ng paglalakbay, A Psalm of Pilgrimage. Yan. So tayo magtungo na sa chapter 120. Samahan niyo ako magbasa. Psalms chapter 120 verse 1. Ang sabi rito, sa aking kahirapan ay dumaing ako sa Panginoon at sinagot niya ako. Sa aking kahirapan ay dumaing ako. Yan. Lahat ito, mga minamahal na kapatid, I think nagawa na natin, no? Dahil wala ni isa sa atin siguro dito ang hindi nakaramdam ng kabigatan dito sa sanglibutan na to at tayo ay dumadaing. At tayo ay dumadaing sa ating Panginoon. At alam naman natin, siya ay nakikinig, no? So itong psalmist na ito, itong sumulat na to ay hindi pinakilala or makikita natin na hindi siya sinulat ni Haring David o sino man, no? Unknown yung pinaka-psalmist nito. At ito ay siguradong Hudyo, no, na nagsulat. At sabi pa niya sa verse 2, iligtas mo ang aking kaluluwa, O Panginoon, sa mga sinungaling na labi at mula sa magdarayang dila. Yan. Minsan ba na ipapanalangin natin to? Di ba pag tayo ay nagdadasal, no? Dinadasal natin na tayo ay iadya niya sa hindi magandang sitwasyon o kapahamakan, no? So maganda rin itong awitin na ito na humihiling siya sa ating Panginoon na siya ay ilayo, no, o iligtas yung kanyang kaluluwa sa sinungaling na labi at mula sa mangdarayang dila.
in our day-to-day basis, no? Sa ating buhay araw-araw, marami tayong nakakasalamuha na iba-ibang tao minsan sa trabaho, sa eskwelahan, or sa tindahan, or anything, di ba? Mayroong point ng buhay natin. Siguro hindi lang ngayon kasi karamihan ngayon talaga, majority ng taon na 'to at last year nasa bahay lang. Pero nung mga nakakaraan, mga panahong lahat ay, malayang lumabas pa ng tahanan at gawin ang nais niya sa labas, 'no? Nakakamit tayo ng mga tao na hindi naman natin siya kakilala or talagang gano'n na kalubos na kakilala at, minsan itong mga ito nakakasalamuha tayo ng mandaraya, ng sinungaling, no? Hindi lang sa hindi kakilala, minsan sa kakilala pa, 'di ba? Kaya pinakaimportante na hinihiling din natin sa Panginoon yung pag-iingat, no, na makasalamuha natin ng mga ito. Hindi lang dahil baka tayo ay madaya personally, pero baka yung kaluluwa natin ang madaya. I mean, yung kaluluwa natin ang mahikayat doon sa kasinungalingan, no, ng tao o ano man yung mga kasalamuha natin. Tuloy natin sa verse 3. Anong maibibigay sa iyo at anong magagawa pa sa iyo, ikaw na magdarayang dila? Sabi sa, ano ba nagagawa ng mga mandarayang dila? Sabi rito sa verse 4, mga hasangpanan ng makapangyarihan at mga baga ng enebro. So yung matalim di ba? Ang dila ng kasinungalingan din, siyempre, ay matalim na kinumpir sa isang hasangpana, no? At gayon din, baga ng enebro. I mean, yung sa panahon natin ngayon, uling di ba? Pag nilagay mo yan sa ulo ng isang tao, idiomatic expression, no? Na pag pinagsinungalingan mo siya or nagsinungaling ka sa kanya, nag-iinit yung ulo ng isang tao. Dito, makikita natin yung psalmist na to, itong manunulat ng awit na to, mas pinapriority niya yung katotohanan, no? Rather than sa kasinungalingan. Kung gaano kahalaga na dapat na panatilihin natin, mga minamahal na kapatid, na sa buhay natin, tayo ay nagsasabi ng totoo. Actually, marami sa New Testament na verses pagdating sa sa katotohanan o yung truthfulness, 'di ba? Sa isahin natin 'yan, no? Sabi rito sa 1 chapter 4 verse 24. Sabi ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan. So nandun na kaagad yung word na truth, sabi dito sa New King James Version, no? Tumalon tayo sa John chapter 8 verse 32. Sabi rito, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yan. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 naman, sabi rito, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Ayan, di ba? So, sa pandaraya, iyan ay dala ni Satanas, no? Sabi sa verse 10 nitong 2 Thessalonians, at may buong daya ng kalikuan sa nangagpapahamak sapagkat hindi nila tinatanggap ang pag-ibig ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Sabi sa 11, at dahil dito'y ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. And sabi sa last verse, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, yung truth ulit, no? Kundi nangalugod sa kalikuan. Basahin pa natin sa John chapter 17 verse 17 pagdating sa pagsasabi na totoo, yung truthfulness, yung katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Again, sa Ephesians naman, sabi pa rito, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mga silaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Ephesians chapter 6 verse 14, sabi rito, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. So, nakita na yung mga minamahal na kapatid, yung mga
verses na yon dito sa pinag-aaralan natin sa chapter 120, no? Verse 3, pagdating sa katotohanan, no? Na ang kabaliktaran ay kasinungalingan, no? So, patuloy nating hilingin sa Panginoon na may exercise natin. Practice din yan ang pagsasabi ng totoo. Mahirap lumaki, mga minamahal na kapatid, o mamuhay buong buhay mo na ikaw ay may kasinungalingan na taglay-taglay, no? Or part ng buhay mo, nasanay ka ng hindi magsabi ng totoo. Wag. Sanayin natin na magsalita tayo, masakit man o medyo hindi magiging maganda sa tingin natin ang magiging resulta. Pero tandaan natin, walang white lies, 'di ba, mga minamahal na kapatid? Ang pinaka-importante siyempre ay yung doon tayo sa katotohanan, no? Huwag tayong magpasakop, huwag tayong magpahila, yung kaluluwa natin ay sumama sa mga taong sinungaling. Yan. Ito yung ating pinag-aaralan ngayon, ito yung awit ng psalmist na ito. Sabi sa verse 5, sa aba ko na nakikipamayan sa Mesek na tumatahan ako sa mga tolda sa Kedar. Ayan. Yung Mesek kasi dito ay isang lugar na kung saan, actually pangalan yan ay isa sa mga anak ni Japhet, no? Itong Mesek na to ay apo ni Noe o ni Noah na mababasa natin sa Genesis. Buksan nyo na lang, Genesis chapter 10 verse 2. Nandiyan yung genealogy na yan na kung saan yung Mesek na yan ay isang tao na naging pangalan din ng lugar. Ganyan naman yung mga napag-aaralan natin sa Old Testament, di ba? Nagsimula yan sa pangalan ng tao, then yung taong yun nakapunta doon sa isang lugar, ipinangalan niya yung lugar na yun sa pangalan niya. Yung Keder naman ay ngayon, yan ay isang anak ni Ismael, no, na mababasa natin sa Genesis chapter 25 verse 13, no? Isang lugar din yan na Northern Arabia, yung Keder or Kedar sa English, no? Kedar sa Tagalog na rin pala pareho, Kedar. So yan ay Northern Arabia. Yung Mesek naman ay nasa modern Turkey. So yun yung mga lugar na yun. So ano ibig sabihin nitong verse na to? Ang ibig sabihin nito, ito yung psalmist, alam niya tong mga lahi na to ay hindi mabubuti, no? Kaya sinasabi niya rito, sa aba ko nakikipamayan sa Mesek na tumatahan ako sa mga tolda sa Kedar. Yan. So isang awitin ng paghiling sa Panginoon na siya ay mailayo sa mga ganitong klase ng tao, mga sinungaling, mga mandaraya, nagbibigay ng baga sa ulo. Yan. Sabi sa verse 6, malaon ng tinatahanan ng aking kaluluwa na kasama niyang nagtatanim sa kapayapaan. Alam niyo mga minamahal na kapatid, pag nandun tayo nabubuhay sa katotohanan, actually nandun din ang kapayapaan, no? Hindi tayo kakaba-kaba kasi sabi nga, di ba? The truth will set you free, di ba? Kaya pag napakawala tayo ron dahil sa katotohanan, mararamdaman natin yung tinatawag na inner peace o itong kapayapaan na binabanggit sa verse 6. And sabi sa verse 7, ako'y sa kapayapaan, ngunit pagka ako'y nagsasalita, sila'y sa pakikidigma. So yan ang problema sa mga sinungaling, no? Kung tayo ay nasa kapayapaan, syempre yung binabanggit natin about truthfulness. Nagsasalita tayo ng may pagkalumanay at totoo, no? Bagamat ang taong sinungaling, ang gusto niya talaga ay pakikidigma, no? Gusto niya manggulo. Kaya nga minsan may mga taong nagsisinungaling para siraan ng isang tao dahil nag-i-enjoy siya na makita na yung kakilala niya o itong tao na to ay mag-away, di ba? I hope sa ating mga magkakapatiran, walang ganung puso or walang ganung pag-iisip na nananahan, no, na siya na kinagigiliwan niya yung pagsisinungaling para lang siraan ang bawat isa o ang kapwa, no. Kaya ipanalangin natin mga minamahal na kapatid na tayo ay ilayo ng Panginoon sa mga ganitong tao para hindi natin ma-exercise na sumama sa mga ganong ano ba masasabi, pag-uugali, no? Yung karakter na natututunan ng magsinungaling. I-abstain tayo, no, ng ating Panginoon o tayo mismo ma-practice natin. Ang Panginoon bibigyan niya tayo ng way para
matutunan natin sa buhay natin na magsabi ng totoo kung tayo lamang ay magsasubmit ng buong buo sa ating Panginoon. Okay, I think that's all for chapter 120. So, lagyan natin ng pinaka-title. Ang title nito, syempre, walang iba kundi kasinungalingan. Yan. So, it's about liars. Okay, tayo tutungo na sa chapter 121. So, ilagay nyo na lamang yung inyong mga comment dyan sa ating chat box or ating mga conclusion. Tayo tutungo sa chapter 121 verse 1. So, A Song of Ascents pa rin ito at hindi pa rin kilala kung sino yung pinaka-writer. Sabi rito, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan baga manggagaling ang aking saklolo. Nakita nyo na ba kung gaano amazing ang mga mountains, no? Pag nasaksiyan nyo ng malapitan, talagang titingala ka at mapapaisip, hindi ito kayang gawin ng tao, no? Itong nature and wonder sa mga mountain, yan lamang ay ginawa, no, ng ating Panginoon. Siya lamang ang makakagawa niyan. Wala nga ni isa sa atin na may kakayahang gumawa ng bundok, no? At itong psalmist na to, sinabi niya na sa kanyang pagtingala, saan baga manggagaling ang aking saklolo? At dito sumagot sa verse 2, ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. So, kanino pa tayo magtitiwala, di ba? Kung nakikita natin kung paano dinesign, hindi lang nag-design, kundi sinakatuparan ng Panginoon ang paggawa niya ng sandaigdig, no? Na siyang gumawa ng langit at lupa. Doon pa lang magkakaroon ka na ng kampanteng pakiramdam na siya lamang yung ating sasandalan at pagkakatiwalaan at siya lamang yung tutugon sa atin, no? Siya lang yung sasaklolo sa atin. Yan. Sabi nga sa Jeremiah chapter 3 verse 23, sabi rito, tunay na walang kabuluhan ang tulong na maaasahan sa mga burol, ang kagulo sa mga bundok, tunay na nasa Panginoon naming Diyos ang kaligtasan ng Israel. Bagamat marami kasing mga tao noon na naniniwala at sumasamba sa mga bundok, sumasamba sa puno, sumasamba sa nature, di ba? Itong si Propeta Jeremias, sinabi niya, wala dyan ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng sumasaklolo sa atin, yung maaasahan natin, ay yung gumawa ng burol, gumawa ng bundok, gumawa ng langit, gumawa ng lupa. Na kanino ang kaligtasan? Yan, nasa ating Panginoon. Sa panahon natin, ating Panginoong Hesukristo ang ating kaligtasan. Siya lamang yung daan. So, ito makikita natin si Propetang Jeremiah, no, na ikinonect niya itong pinag-aaralan natin sa chapter 121. Sabi rito sa verse 3, hindi niya titiising ang paamoy makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Yan. So, makikita natin dito, dahil ito ay pilgrim psalms o ito yung mga inaawit, no? Kaya ganito lang kaiikli ito eh. Mga ilang verses lang ito ng mga chapters dahil paulit-ulit nilang inaawit ito habang sila ay naglalakbay. At sa kanilang paglalakbay, syempre, yung kanilang mga paa, no, ay dinadalangin at inaawit nila na hindi matisod, hindi mapagod, hindi maaksidente. Kaya sabi rito, hindi niya titiising ang paamoy makilos, no? Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Kaya yung tiwala natin sa Panginoon, dahil dapat bumbo dahil alam natin ang Panginoon ay hindi yan naidlip, no? Ito pa, sinabi pa rito sa verse 4, narito, siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip, ni matutulog man. Yan, diba? Alam nyo ba yung kanta ni Mr. Gary Valenciano na natutulog ba ang Diyos? Diba? So dito may kasagutan na. Hindi natutulog ang ating Panginoong Diyos. Sabi sa verse 5, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Siya ang lilim, no? Sabi rito sa New King James Version, the Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand. Diba?
Madalas nababanggit 'tong right hand, napakagandang symbol 'to 'no, 'tong right hand kasi, bagamat importante ang kaliwa't kanang kamay 'no, pero pinapakita kasi it symbolizes na yoong, pangako ng Panginoon, siya'y truthful, at siya ay nag-i-stay sa isang side at yung side na yun ay tama, yung right hand 'no. Yun yung madalas na binabanggit 'no. Kaya nga sa gobyerno 'di ba 'pag tinatawag lefty 'no, makakaliwa, wala sa administrasyon yun 'no, yung right, yun yung maka-administrasyon. So, minsan nagagamit yun, pero sa Panginoon it's just a symbol 'no, na sa kanang kamay niya ay nandoon tayo nagpapasailalim, ayan. Sabi sa verse 6, "Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi." Iingatan tayo ng Panginoon 'no, 'pag tayo ay nasa ilalim ng kanyang kanang kamay o sa ilalim ng kanyang pangangalaga, 'di ba? Sinabi rito, iingatan niya tayo, hindi iidlip at matutulog ang Panginoon. So, nangyari na ba 'to? Itong verse na ito na hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi? Yes, yan yung panahon na naglalakbay ang mga Israelita galing ng Ehipto patungo sa lupang pangako na kung saan may pillar of clouds, 'di ba, sa panahon ng tag-init 'no, na hindi sila nasasaktan ng araw. At sa gabi naman hindi sila nasasaktan ng lamig ng gabi dahil meron namang pillar of fire 'no. May, gumagabay sa kanila, may sumasama sa kanila sa kanilang paglalakbay. Sila ay nalilimliman, napapayungan sa init ng araw at sila ay pinagkakalooban ng magandang temperatura o yung warm na pakiramdam sa panahon ng naglalakbay sila sa gabi. Kaya dito ang ganda ng pagkaka-explain or pagkakaawit dito na psalmist na ito na ang Panginoon ay hindi natutulog at kung paano niya tayo ingatan. Sabi sa verse 7, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Yan. Naniniwala ba kayo mga minamahal na kapatid? Hindi lang natin basta binabasa ito, no? Dapat pinaniniwalaan natin to. Kasi the moment na hindi ka naniniwala, hindi ka nagsasubmit thoroughly o hindi ka nagtitiwala ng buong buo sa ating Panginoon, may pagdududa. Pero kung iyong isasandal ang iyong pagtitiwala sa Panginoon, mararamdaman mo na iniingatan niya tayo. Ang higit dito ay yung ating kaluluwa, no? Maraming tao siguro iniisip yung pag-iingat physically, kasama na yun, pero ang priority ng ating Panginoon na ingatan yung ating kaluluwa kasi yan pinaka-importante, no? Yung katawan, importante yan dito sa sanglibutan, pero ang kaluluwa, bay mas importante yan sa kalangitan, no? At sa last verse, sabi rito, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Ayan. It's the psalmist is talking about here yung paglabas sa mundong ito at pagpasok mula sa panahon ng magpakailanman, which is yung eternal life, di ba? Patuloy na iingatan tayo ng Panginoon hanggang sa makita natin siya. Hanggang makita natin ang ating Panginoong Hesukristo na ililigtas tayo, no? Yung ating mga kaluluwa. Bibigyan tayo ng ating Panginoon ng panibagong katawan. Yan, pag darating tayo sa Revelations at sa end ng New Testament about that. Pero dito makikita natin, ganun ang pag-iingat ng Panginoon from start to end. Diba? Napakaganda ng pag-iingat ng ating Panginoon. At patuloy niya tayong sasamahan. Sinabi rin yan sa Isaiah chapter 43 verse 2. Isaiah chapter 43 verse 2, ang sabi rito, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magningas man ang alab sa iyo. Yeah. Actually, nangyari na rin to. Nung dumaan ng propetang Moses kasama mga Israelita sa dagat na pula, sa Red Sea, bay hindi sila nalunod o inagos ng tubig, no? Sasamahan sila ng Panginoon, ang gumawa ng way, hinati niya ang karagatan at sila propetang Moses ay nakatawid. At gayon din naman itong sabi rito na pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Nangyari din yan sa panahon ni propetang Daniel, no? Sa istorya ni Daniel, alam natin yung tatlong kaibigan niya na nilagay sa loob ng furnace, no? Ay hindi nasunog at namangha
si Nebuchadnezzar, no? Yun yung hari ng Babylonia. Darating tayo dyan sa Daniel. Pero ang ibig kong sabihin dito, in literal, no? Yan ay nangyari, no? But it is also a symbol na yung tubig, syempre, yung pagkalunod, anod, yan yung pagkuha ng masama sa ating kaluluwa, ililigtas din tayo ng ating Panginoon dyan. At yung pagdating sa apoy, sa impyerno, no, ililigtas tayo ng ating Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon, ng tsansa para tayo ay hindi dumating sa ganong parusa o sa ganong judgment, no, ng ating mga kaluluwa. Okay, so nasa na tayo? Tayo ay tutungo na, mga minamahal na kapatid, sa chapter 122. Pero bago yan, tignan muna natin ang ating mga title sa ating napag-aralan. So dito ang ating Panginoon ay hindi natutulog sa Psalms chapter 121. He never sleeps, no? At ang Panginoon ay hindi natutulog, ibig sabihin nun, patuloy tayong binabantayan. Hindi naman tamad ang ating Panginoon eh. So, gising siya para tayo ay bantayan. Sa panahong tayo ay natutulog dito sa sanglibutang ito, nandun din yung pagbabantay ng ating Panginoon. Okay, so tungo tayo sa chapter 122, verse 1. Sabi rito, ito na yung binabanggit ko kanina, no, na isang awitin na patungkol kay Haring David, itong chapter 122 na to. Sabi rito, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Napakagandang simulang verse na ito at napakatugma, ano, rhyme na rhyme. Ulitin ko, no? Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. So, noong nagkaroon tayo ng announcement na babalik tayo unti-unti sa pananambahan, sino ba rito yung na-excite? Sino ba yung natuwa? Dahil makaka-relate kayo sa awitin na ito, no? Natutuwa na makapanambahan, natutuwa na nananabik na bumalik sa pananambahan, no? Ang bawat isa. Kaya saktong-sakto itong verse na ito. Sabi sa verse 2, ang mga paa natin ay nagsisitayo sa loob ng iyong mga pintuang bayan, O Jerusalem. Sabi sa verse 3, Jerusalem na natayo na parang bayang siksikan. Pag sinabi kasing siksikan, yung compact, no? Pag sinabi natin compact, ano yan eh? Sinabi rin yan dito sa banal na kasulatan, no? Siksig, liglig at umaapaw. So, ganun yung pinapahiwatig ng manunulat ng awitin na ito, no? Na kung saan siya ay nagpupuri, siya ay excited, no? Ako nakaka-relate kasi syempre, ganun din yung pakiramdam ko na na-excite ako na bumalik tayo sa pananambahan, magsiawit tayo magkakasama, makapanalangin ng nakaluhod sa pananambahan niya, at marami pang mga aktibidades na normal nating ginagawa, fellowship, syempre, pagsasama-sama ng magkakapatiran. So dito nararamdaman ko itong manunulat ng awit na to na patungkol kay Haring David, kung gaano siya nagagalak na manambahan. Sabi sa verse 4, na inaahon ng mga lipi sa makatuwid bagay ng mga lipi ng Panginoon na pinakapatotoo sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Yan, meron pa silang ginagawa natin to. Ito yung testimonial, yung mga pinakapatotoo sa Israel, no? Meron silang testimonial din na portion, no, dun sa pananambahan nila. Sabi sa verse 5, sapagkat dooy nalagay ang mga luklukan na ukol sa kahatulan, ang mga luklukan ng sangbahayan ni David. Sabi sa verse 6, idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem, sila'y magsisiginhawa na nagsisiibig sa iyo. Sabi sa verse 7, kapayapaan nawa ang sumaloob ng inyong mga kuta at kaginhawahan sa loob ng iyong mga palasyo. So makikita natin sa English version, peace be with you. Peace be within your walls pala. Sabi, prosperity within your palaces. Naalala ko, nakapanambahan ako sa Katolik eh. Pag matatapos na yung
yung pinakamisa o yung mass, 'di ba? Lilingon ka sa hindi mo kakilala at sasabihin mo, "Peace be with you." Yung iba natutuwa kasi maraming nakikilala 'pag sinasabing, "Peace be with you." Natutuwa siya kasi nababati nila, 'no? Pero meron ding time na babati ka parang hindi rin naman seryoso, minsan ayaw rin tumingin, minsan may mga tao rin na hindi rin bumabati ng peace be with you. Yun yung mga napapansin ko nung ako'y nakaka-attend sa Catholic na pananambahan, 'no? Naalala ko kasi nung nililigawan ko pa si, Sister Kleng, 'no? Siya ay, Katolik kaya sumasama ako kaya minsan 'yan, nangyayari na naalala ko na may mga ganitong, programa sa misa, 'no, na itong Peace be with you, 'no, na lilingon ka sa kabilang side, sa likod, sa harapan, babatiin mo yung hindi mo kakilala at sasabihin mo na, "Peace be with you," 'no, kapayapaan ay sumasa iyo, 'no. Maganda yung ano, maganda yung meaning nito, 'no, na tayo ay nagbibigay din ng, kapayapaan sa bawat isa, 'no. Tayo naman ay nakaka-miss nga yung kamayan, 'di ba? Dahil is a sign din na binabati mo ng kapayapaan at kinukumusta mo. Kaya nung binabasa ko 'tong chapter 122, nakakapanabik yung pagbabalik ng pananambahan. Kung paano siya nananabik sa ano, sa palasyo ng ating Panginoon, 'no, sa templo ng ating Panginoon. Sabi sa verse 8, "Dahil sa aking mga kapatid at aking mga kasama, aking sasabihin ngayon, kapayapaan ang sumaiyong loob." Yan, ito yung peace be with you. Peace be with you. Yan. O peace be within you. Yan. So dito siguro itong nakuhang verse na to, dito nakuha ng mga Katoliko to. Yung peace be within you. Sabi sa last verse ng chapter 122, "Dahil sa bahay ng Panginoon nating Diyos, hahanapin ko ang iyong buti." Tandaan niyo 'tong verse na 'to, napakaganda nito. Lagi nating ipabasa 'to sa mga kabataan, 'no? Dito natin mahahanap yung kabutihan. Practice natin na 'pag dumating ng pagkakataon na makapanambahan, 'no, mas matutulungan tayo na ma-indulge yung ating karakter, na lumalim ang pagkakakilala sa Panginoon at gayon din makatagpo ng kabutihan, 'no? Dahil dito sa tahanan ng ating Panginoon. Sabi rito, "Dahil sa bahay ng Panginoon nating Diyos, hahanapin ko ang iyong buti." Ang dahil, 'di ba? Itong psalmist na 'to, gano'n siya naniniwala na malaking factor o malaking tulong ang templo ng Panginoon para mahanap niya ang kabutihan, which is true. Ako ay naniniwala naman do'n. Okay, so tayo ay tutungo sa chapter 123. Okay, let's continue. Sabi rito sa chapter 123. Balik tayo sa ating title, no? Ang chapter 122 ay pinamagatang kapayapaan niya. Jerusalem, peace. Sa Jerusalem kasi yan naman yung pinaka-istorya ng awitin, no? Pero ang take away natin, mga minamahal na kapatid, syempre magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin. Okay. Tuloy natin yung chapter 123 verse 1. Again, hindi rin kilala pa yung manunulat nito. Sabi rito sa verse 1, "Sa iyo'y aking tinitingin ang mga mata ko, o sa iyo na nauupo sa mga langit." Minsan ba nasubukan yung manalangin ng nakatingala? Or kung kayo may pagkakataon, malapit kayo sa bintana, o tumingin kayo sa langit at manalangin, ang sarap sa pakiramdam, mga minamahal na kapatid. Subukan nyo, yung mga hindi pa nakakasubok, no? Kahit na hindi kayo pumikit, imulat nyo lang at tumingin lang kayo sa langit at mararamdaman nyo na makakausap nyo yung Panginoon ng intimate, no? Kasi yung mata mo is nakakonsentrate sa taas, no? You just try, mga minamahal na kapatid, wala namang mawawala. At sabihin nyo sa akin kung ano yung pakiramdam, no? Sabi rito, "Sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko, o sa iyo na nakauupo sa mga langit." Sabi sa verse 2, narito kung paanong tumitingin ang mga mata ng mga alipin sa kamay ng kanilang Panginoon, kung paano ang mga mata ng alilang babae sa kamay ng kanyang Panginoong babae, gayon tumitingin ang mga mata namin sa Panginoon naming Diyos hanggang sa siya'y maawa sa amin. Okay, etong magandang verse na ito, no?
Actually, bihira rin 'to, eh, yung we're asking about mercy sa panalangin. Minsan kasi 'pag maayos ang katawan mo, minsan, maayos ang buhay mo, wala kang problema, hindi ka nasa ilalim ng panganib 'no, hindi nababanggit yung awa, eh, kasi 'pag humingi ka na ng awa talagang matindi na yung kailangan mo, eh. Maganda i-practice natin na kahit wala tayo doon sa ilalim na gano'ng kondisyon ng buhay natin, lagi tayong, humahanap ng kanyang awa. We seek His mercy 'no. Patuloy nating hinihingi ang awa ng ating Panginoon. Sabi pa rito sa verse 3, "Maawa ka sa amin, O Panginoon, maawa ka sa amin sapagkat kami ay lubang-lipos ng kadustaan." Yan. So itong ang Pilgrim Psalms na 'to ay paglalakbay. So malamang ito yung inaawit nung mga panahon na hirap na kay Haring, sino ba yung mga masasamang hari, si Manase? Is there a king, Manase? 55 years siyang nag-reign sa Judah 'no. Siya pa nga nagpapatay kay propetang Isaias 'no, 'yan. So, marami pang mga haring masasama, sila Joakim 'yan, iba pang mga hari sa north 'no. Itong mga Hudyo na 'to na naglalakbay patungong Jerusalem ay talagang, maaaring mga pinagdadaanan nila along the way ay talagang napakahirap bago sila makarating ng Jerusalem, bago sila makarating sa templo ng ating Panginoon. Kaya makikita niyo yung kanilang, kadustaan 'no, sapagkat kami ay lubang-lipos ng kadustaan. Kaya sa kanilang awitin nandoon yung sila ay talagang nagmamakaawa sa ating Panginoon. Sabi sa verse 4, "Ang aming kaluluwa'y lubang-lipos ng duwahagi ng mga tiwasay at ng paghamak ng palalo." Yeah. Okay, so medyo, itong awitin na 'to ay is about pilgrimage psalm din 'no, at ito ay patungkol sa paghihinagpis ng, isang o mga grupo ng, Hudyo 'no, naglalakbay patungong Jerusalem. Dumadanas sila ng mga kabigatan at mga problema. Okay, so ang title nito, natapos natin yung konti lang 'no, 4 na verse lang 'tong chapter 123. Looking to God. Wala naman tayong ibang dapat tignan mga minamahal na kapatid. Kaya nga sabi ko 'pag natutulog tayo, automatic nakatingin kaagad yung mata natin, pagmulat natin, saan tayo nakatingin 'no? Hindi sa kisame ha. Huwag kayong pilosopo, hindi sa ilaw 'no? Or ako Brother John nakadapa ako 'pag natutulog, eh. Huwag kayong nakadapa kasi nakatingin kayo sa ilalim ng lupa. Baka nakatingin na kayo sa impyerno 'no? I mean napakasarap sa pakiramdam ng nananalangin ng nakatingala at nakatingin tayo sa langit 'no. Sabi ko nga, i-try niyo kasi may ibang pakiramdam na intimate 'no, na talagang, it's about you and God alone na nag-uusap. Okay? So tayo ay tutungo sa chapter 124. Okay, sa last chapter ngayong gabing ito. Sabi sa verse 1, "Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, sabihin ng Israel ngayon. Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, ng mga tao ay magsibangon laban sa atin." Yan. So, ito ay awitin, makikita natin, no? Itong verse 1 at saka verse 2 ay may parehong unang panimulang sentence. Sabi, kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, sabihin ng Israel ngayon. Sabi sa verse 2, kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, nang ang mga tao ay nagsibangon laban sa atin. Sabi pa sa verse 3, nilamon nga nila sana tayong buhay, nang ang kanilang puot ay mga alab laban sa atin. Kinikilala ng mga awit na ito no, habang sila ay patungo sa Jerusalem, na awit nila ito, na kung hindi dahil sa Panginoon. Marami ng mga tao ngayon na kumikilala na lang sa sarili niyang kakayahan. No? And I hope sa mga Kristiyano, sa ating mga magkakapatid, wag nating kilalanin na ang ating mga success dito sa lupa ay dahil sa atin. Tandaan natin, Panginoon pa rin ang nagbibigay niyan. No?
Kahit tayo ay naghihirap, Panginoon pa rin ang nagbe-bless kung tayo'y karapat-dapat, 'no? May mga tao na nagsumikap ako lang 'to, 'no? Nakakalungkot kasi hindi nila kinikilala na ang Panginoon ang nagbigay ng talento at Panginoon din ang nagbibigay na nagkakaloob ng premyo doon sa talento na, ating ginagamit, 'di ba? Kaya do'n sa parable of talents, 'di ba? Kahit binigyan na ng Panginoon ng puhunan, yung isa ang ginawa niya, naghukay lang siya ng lupa, itinanim lang niya ro'n, 'no? Habang yung dalawa, binigyan ng puhunan, pinalago pa. Sabihin binigyan ng talento at in-enhance pa, 'no? Kaya mga minamahal na kapatid, 'no, yung talento na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon, i-enhance natin 'yan, 'no? Kahit sa pag-awit, 'no? Wag maging sarado ang pag-iisip ng, mga kapatiran na, "Oh, okey na ako basta sabi kasi sa puso umawit ng may kagalakan, ano na yun ang pinakaimportante." Yes, totoo yun, pinakaimportante. Pero minsan din makikita natin na kung talagang pure sa puso natin ang pag-awit, aba'y iniisip din natin na yung ipagkakaloob natin para sa Panginoon ay best. At, what I mean is ini-enhance natin, 'no? Nandiyan na nagpapatuloy na nag-aaral umawit ng panibago, nag-aaral ng nota. 'Yan yung mga bagay na gagawin natin hangga't tayo ay nabubuhay at tayo ay may kakayahang gawin, 'no? I mean may kakayahan kang i-nurture o i-nourish yung talento na ipinagkaloob ng ating Panginoon, abay yun ang ating gagawin, no? Eto pa naman pinag-aaralan natin, awit, no? And siyempre the best yung ipagkakaloob natin. Kaya 'wag magiging sarado ang pag-iisip niyo na hindi importante ang song practice, naku hindi importante 'yan. Ang music lesson, okey na basta umawit tayo sa Panginoon, okey na 'yun. Hindi, hindi gano'n mga minamahal na kapatid. Ang lumalabas diyan parang ikaw lang sikain, 'no, na okey na 'to, okey na 'tong ipagkakaloob ko sa Panginoon, eto na yung ihahain ko. Hindi gano'n, 'no? I-nu-nurture natin yung lahat na ipagkakaloob ng ating Panginoon sa atin kasi yan ang pagpapakita na kung saan, tayo ay nagbibigay ng 100% para sa ating Panginoon. So, example lang yung, awitin, 'no? Isang example lang yun ng talento, 'no, na ipagkakaloob natin sa ating Panginoon. At marami pang way diyan. Sabi sa verse, 4, "Tinabunan nga sana tayo ng tubig, dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng agos." Kung hindi sa tulong ng Panginoon, ganyan na ang nangyari, sabi ng, manunulat ng awit na ito, 'no? Sabi sa verse 5, "Dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng mga palalong tubig." Yan. Actually, tatandaan niyo 'tong verse na 'to kasi pagdating natin sa Revelations, nandito yan, yang kaluluwa ng mga palalong tubig. Kasi ano yan, pagdating ng Antikristo, yan yung isang simbolo, yung tubig na yan ay mga kasamahan niya na hihikayat, 'no, yung agos. Alam niyo pagdating natin sa Revelations, 'no, maraming malbibigat na salita pero ilang beses kinote ng aklat ng Revelations ang mga verses sa Psalms. Kung kayo po ay nakapagbasa na ng Revelation at natapos nyo, maintindihan nyo na may mga footnote doon na nakapatungkol sa awit, sa Psalms, 'no? Dahil makakatulong itong pinag-aaralan natin sa awit na maintindihan natin yung Revelations. Kaya huwag kayo basta-basta maniniwala na mabasa lang nyo lang sa Revelations, may dragon, ay naku, China yan. Magiging empire ang China. O makapanood kayo sa YouTube, makapanood kayo ng mga ano yung 4 na kabayo o literal na mga kabayo ba ang darating. Mapag-aaralan niya natin yan mga minamahal na kapatid, 'no? Relax lang tayo. Pagdating natin sa Revelations, mas maintindihan natin na mauunawaan natin kung ano yung gustong ipahayag ng ating Panginoon sa atin. But for now, dito sa Psalms na to, itong binanggit dito na dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng mga palalong tubig yan. Mababasa niyo na lang yan sa Revelations chapter 12, 14 to 17. Revelations chapter 12, 14 to 17, nandun yung tubig na yan, No, pero dito ipinapakita, napaka-importante nang dahil sa tulong ng Panginoon, nandoon na siya ang magliligtas sa atin, no, na hindi tayo maiagos ng tubig na ito. Okay, tuloy natin yung verse 6. Sabi rito,
Purihin ang Panginoon na hindi tayo ibinigay na pinakahuli sa kanilang mga ngipin. Sabi sa verse 7, ang kaluluwa natin ay nakatanan na parang ibon sa silo ng mga manghuhuli. Ang silo ay nasira at tayo ay nakatanan. At sa last verse, ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. So makikita natin dito kung sino ang ating saklolo. Wala nang iba kundi ang ating Panginoon. Yan ay totoo, no? Ilang beses si Haring David, no, na ang Panginoon ay nasa side niya. Na lagi niya sinasabi, no? Nasa unang Samuel chapter 17 verse 45, no? Nang si Haring David, sinabi niya sa mga Pilisteo. Sabi ni Haring David sa 1 Samuel chapter 17 verse 45, na magkagayon sinabi ni David sa Pilisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag, ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Makikita natin kung gaano si Haring David nakasandal sa ating Panginoon, kung gaano kalalim ang kanyang pagtitiwala, no? Kung gaano kalalim ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Sino pang makakatalo sa atin kung gano'n ang ating pakiramdam, kung gano'n natin ipinagkakalob sa Panginoon yung buong tiwala natin, sinasandal natin sa Kanya, di ba? Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 31, Roma kapitulo 8 versikulo 31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Yan, mga minamahal na kapatid. Nakatapos tayo ng 5 chapter at ang title nitong huling chapter natin, wala nang iba kundi sino ba ang ating nasa tabi? God is on our side. Dagdagan natin. God is on our side. So mapagpalang gabi po mga minamahal na kapatid, no? At pagpatuloy po tayo na magsama-sama sa mga darating pang araw, matatapos natin ito sa kalooban ng ating Panginoon, itong Psalms na ito, no? At tayo ay parating na doon, di ba? Parang kailan lang, no? At sa schedule, sa tulong ng ating Panginoon, by Saturday, matatapos natin itong Psalms na ito. Yan. So mapagpalang gabi po sa ating mga kapatiran na kasama natin at sa mga nagpahayag ng kanilang mga comments at conclusion, no? I hope tong conclusion, sabi ko nga sa inyo, galing to sa damdamin, no? Galing sa inyong mga puso. Huwag niyo i-copy paste sa mga nababasa niyo. Gusto ko talagang in-internalize niyo yung pagkakaintindi niyo sa salita ng ating Panginoon. Dahil sabi ko, hindi naman mahirap itong intindihin, no? Mahirap unawain, no? Maaring may kabigatan i-explain, pero sa tulong ng Panginoon nandun yung guidance niya na maipaliwanag at lahat tayo sama-sama na maintindihan ito dahil iisang karunungan at kaalaman ay pagkakaloob ng ating Panginoon sa atin. Salamat po sa inyong pagsama. Tayo po ay tutungo sa ating closing prayer. Hiniling ko na ang bawat isa ay yumukot manalangin para sa ating pangwakas. Dakilang Panginoon na nasa langit, amang banal na makapangyarihan, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na yung pinagkaloobang isang magandang oras ng gabing ito na kami nagsama-sama na purihin ka, sambahin ka sa pamamagitan ng pagtanggap namin sa mga salita mo. Maraming salamat Panginoon sa 5 kapitulo na amin na pag-aralan at hindi namin ito maitatawid kung wala ang tulong mo. Sa lahat ng aming mga nabasa, mga narinig at naintindihan na yung pinagkaloob ng pagkaunawa sa mga napag-aralan namin, tulungan mo kami na huwag magsinungaling, Panginoon. At kami nagpapasalamat, ikaw ay hindi natutulog at ikaw ay patuloy na nakikinig sa amin. Nagpapasalamat din kami, pinagkakalooban mo kami ng kapayapaan at patuloy kaming tumitingin sa iyo, tumitingin sa taas, sa iyong luklukan,
dahil alam namin na ikaw ay nasa tabi namin. Salamat sa mga napag-aralan namin ito na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang magkakaloob ng ganitong kagalakan. Pinagkalooban mo kami ng pagkain ng Espiritu na siyang tataglayin namin, Panginoon, sa mga darating na araw na puno ng pagsubok, puno ng kabigatan, puno ng mga bagay na siyang humihila sa amin na mapalayo sa iyo. Pero ikaw, Panginoon, ay tunay na Diyos, makapangyarihan, maibigin, maawain. Kami ay patuloy na lalapit sa iyo. Turuan mo ang aming damdamin, ang aming karakter ay magbago. Tulungan at turuan mo kaming magbago ng kaisipan. Maging mapagpatawad, magpakumbaba. Kami patuloy na magpatawad sa mga nagkukulang. Mahalin ang aming mga kaway, mga bagay na mahihirap gawin, Panginoon, pero ginawa ng iyong bugtong na anak. Tulungan mo kami na ito ay magawa namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kami ay pagkalooban mo ng kalakasan na magagamit namin bukas sa araw ng pananambaan. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sa mga pagkakasalang amin nagagawa sa iyo, maging ito man o lihim o hayag. Muli, Ama, sa iyo ang kapurihan, sa iyo lang namin itinataas ang lahat ng aming mga kahilingan, mga panalangin, sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas, sa Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Ang tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo, may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa.